Isang kwento ng ating kasaysayan. Kwento ng paglalakbay, pakikipaglaban, pakikipagsapalaran at pagmamahalan ng isang binata na binagyang buhay upang taglayin ang kakaibang tikas at lakas na magsisimula sa isang bayan, ang bayan ng Halawud. Alonsina, anak ko, ngayon ay nasa tamang edad ka na ay kailangan mo na ng isang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa iyo habang buhay. Ama? At ang lalaking iyon ay dapat isang Diyos. Ngunit si Dato Paubari ang aking iniibig. Isang mortal? Ang daming lalaking nagkakandara pa sa iyo. Mahuhulog ka lamang sa isang mortal? Ngunit siya'y aking lubos na minamahal. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababali ang aking pag-ibig sa kanya. Bakit hindi na lang si Macleom sa tuwan? Siya ay napakagiting na Diyos. Tiyak siya ay magiging mabuting asawa para sa iyo. Alonsina, ikaw ay aking nire-respeto, ngunit ikaw ay isang diwata. Nababagay lamang sa iyo ang isang Diyos. Hindi! Ako ang nararapat sa iyong anak, Kaptan. Ngayon, hinihingi ko ang kamay ng iyong anak. Hindi! Hindi ako makakapayag. Ako ang tunay na minamahal ni Alonsina. At siya'y aking iniibig. Paubari. Handa akong harapin kahit anumang parusa. Kapalit ang iyong anak. Ako'y wala nang magagawa pa. Hindi ko na mababago ang nararamdaman ng aking anak. Alonsina, pinapayagan na kitang papakasalan si Dato Paubari. At ikaw naman, Paubari, inaasahan ko na aalagaan mo ang aking natatanging yaman. Hindi ako papayag na si Alonsina ay mapunta sa isang mortal. Hindi ako papayag. Akin lang si Alonsina. Akin lang. Ang isang napakagandang diwata ay mapapakasal sa isang hamak ni lalang? Ito'y labag sa aking loob. Alam ko na. Babahayin ko ang hinilawod. Babahayin ko ang hinilawod. Babahayin ko ang hinilawod. Alonsina! Ano iyon, suklang malayon? Bakit? Bakit parang ikay nababalisa? Anong nangyari? Hindi ako makapaniwala, ngunit ito mismo ay narinig ng aking dalawang tenga. Sabihin mo sa aking suklang malayon. May malaking baha na mangyayari dito sa Halawud at tinano lahat iyon ni Macleom sa tuwan at ang iba pang maniligaw ni Alonsina. Tama si suklang malayon. Kailangan muna nating umalis. Hindi ako papayag na sisirain nila ang ating pagmamahalan. Tayo na. Paalam, suklang malayon. Mag-ingat kayo. Several months later, Alonsina became pregnant and delivered a set of handsome, strong, and powerful triplets. Labao Dunggun was the eldest of the three, while Humadapnun was in the middle, and Dumalapdap was the younger. Few years later, the three sons of Dato Paubari and Alonsina became adult and brave mans. Labao Dunggun went to a handog to ask for the hand of a beautiful lady named Angoy Ginbitinan. Sanaya. Bakit, diwata? Meron ako nakitang isang napakagandang babae. Talaga? Sino naman? Si Angoy Ginbitinan. Siya ba? Oo, Sadyang napakaganda niya. siyang tunay, Sanaya. Kamahalan. Sino si Angoy Ginbitinan? Si Angoy Ginbitinan ay isang napakagandang babae na nakita ko sa aking mahiwagang banga. At saan ko siya matatagpuan? Sa aking pagkakaalam, siya ay naninirahan sa handog, kamahalan. Maraming salamat, Sanaya, at sayo rin, diwata. Walang anuman, kamahalan. O aking ina, maaari ba kitang makausap?
O aking anak, bakit ka naparito? Ano ang iyong sadya? Narinig ko po mula sa mga diwata si Angoy Gimbitinan. Siya po ay may natatanging kagandahan. At bala ko pong magpaalam sa iyo upang magtungo sa bayan ng Hantob. Kung iyan ang iyong nais, ay pinapayagan na kita sa iyong gusto. Ngunit ikay mag-iingat sa iyong paglalakbay. Huwag po kayong mag-alala, Ina. Salamat po. Ama, handa na po akong pumili ng lalaking aking iibigin. Pinakamamahal kong anak, kung sino ang karapat-dapat sa iyo, yun ang dapat sa iyo. Opo, Ama. Kamahalan, may naghahanap po sa inyo. Sino? Hindi ko po alam. Bitawan mo ko! Kawal! Inyo siya ang pakawalan! Masusunod, kamahalan. Magandang araw sa iyo, kamahalan. Sino ka at ano ang pakay mo? Ako si Libaw Dunggon, ang anak ni Dato Paubari at Diyosa Alonsina. Nandito ako upang hingin ang kamay ng iyong anak. Ah, ang maganda kong dalagang anak? Siya ay batid kong magmamana sa karian ng hantod. Hindi ako papayag na pakasalan mo siya na walang kapalit. Handa akong gawin kahit anong gusto niyong kapalit. Mabuo lamang ang aking puso. Kung gayon, kailangan mong puksain ang nagngangalang halimaw na manalintad. Manalintad, manalintad! Lumabas ka sa iyong lungga! Sino ka at anong kailangan mo? Ako si Libaw Dunggon. Narito ako upang paslangin ka. Ikaw? Papaslangin ako? Ang lakas naman ng loob mong pamarito at hamunin ako. Huwag mo akong malaitin, manalintad. Umpisahan na lang natin ang laban. Ikaw, Labaw Dunggon, ay pinapayagan kong maging kabiyak ang aking anak. Saan kayo pupunta? Pupunta kami sa Tarambang Brook. Ano ang gagawin niyo doon? Pupunta kami upang hingin ang kamay ni Abiang Duro noon. Nakapatid, di sumpoy na may taglay na ganda. Di ka maaaring dumaan dito hanggat di mo ako natatalo. Kung gayon, ikaw ay lalabanan ko. Abyang Duro noon. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Ako si Libaw Dunggon, ang anak ni Dato Paubari at Diyosa Alonsina. Nandito ako para kay Malitong Yawa, sinigmaling diwata. Tibli ang hinihiling mo, Labaw Dunggon. Ha 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 ha. Nagkakamali ka. Asawa ko si Malitong Yawa, sinagmaling diwata. Inahamon kita sa laban at kung sino man ang magugi ay siyang makakuha sa magandang Diyosa. Humadap nun. Kailangan na natin umalis sa lugar na ito. Kayo'y tumuloy sa aking munting tahanan at magpahinga. Maraming salamat. Magandang binibini. Ko muna kayo at may importante pa akong pupuntahan. Humadap nun. Halika tayo lumisan na.
Napakaganda talaga ni Brigadong Pada Sinaklang Bulawan. Kahit saan siya ay kilala ng lahat. Sang-ayon ako riyan. Datu Paobari was very happy when he was reunited with his 3 sons, and he prepared feast in their honor. After the celebration, the 3 brothers left for different parts of the world. Labao Dungun went to north, while Humadaptun went to south, and Dumalapdap to the west, and their father Datu Paobari remained in the east.